Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Matthew chapter 6, verses 9, 10, and 13. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. And then sa verse 13, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. The importance of prayer and obedience in times of trials and suffering. At siguro may nagtatanong sa inyo, meron bang preventive approach sa buhay? Para sa akin po, meron po. At ito'y tinuturo sa atin ng Panginoon dito sa mga verses na atin pong binasa. Na pwede naman pala tayong iligtas ng Diyos sa masama. Other words, ma-avoid natin yung maraming mga temptations and trials sa buhay na ito. Kaya lang lahat yan ay nakasalalay, alam niyo po kung saan, sa pananalangin at sa pagsunod po natin sa Diyos. Kaya kung mapapansin ninyo, ginagawa nyo na ito araw-araw . Marami sa inyo pag aalis kayo ng bahay, nagpipray kayo for protection. At nakakatuwa dahil nararanasan natin yan araw-araw, iniingatan kayo ng Panginoon sa pagbabiyahe. At sa inyo pong pagpunta sa ibang lugar at sa pag-uwi ninyo sa inyong tahanan. Alam niyo po, hindi lamang natin doon i-apply yung protection, na sinasabi ng Panginoon, dito po sa verse 13, kundi dapat maging sa area ng temptations and trials, pwede tayong humingi ng deliverance and protection. Kung ako nga po tatanungin ninyo, mas gusto ko po yung preventive approach. Hanggat maaari, ayoko na talagang dumaan sana sa mga problema at pagsubok ng buhay. Kung may paraan para ako'y ilayo ng Diyos doon sa mga bagay na yon, doon na ako. At naniniwala ako merong paraan. Kaya lang minsan po tayong mga Kristiyano, particularly, nakakalimot po tayo sa area ng pananalangin at pagsunod sa Diyos. Kaya mapapansin nyo sa Biblia, hindi automatic ang protection . Kailangan mong manalangin. Diba sabi ni Paul sa mga taga Thessalonica sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 2, and pray that we may be delivered from wicked and evil people, for not everyone has faith. Humihingi ng prayer si Saint Paul sa kanyang mga kasamahan o mananampalataya sa Thessalonica. At sa Matthew chapter 26 verse 41, pinaalalahanan ng Panginoon yung kanyang mga alagad na manalangin. Watch and pray so that you will not fall into temptation. Kita ninyo, Iba sana ang tatakbuhin ng istorya kung nanalangin yung mga alagad. Kaya lang makikita ninyo sa Matthew 26 verse 40, yung mga alagad hindi nanalangin, natulog sila. Kaya nung dumating yung oras ng pagsubok, bagsak po yung mga alagad. Sabi sa Matthew chapter 26 verse 56, they all deserted him and fled. Lahat ng mga disciples, nagsipagtakbuhan sila. Iniwanan nila ang Panginoong Jesus. So iba sana magiging kwento, kung nanalangin itong mga alagad. Kaya mapapansin nyo dito sa Luke 22 verse 32, ang Panginoong Jesus, pinapanalangin niya si Simon na yung pananampalataya ni Simon ay tumatag. Kasi alam niyo po, sabi sa Matthew 26 verse 41, watch and pray so that you will not fall into temptation. Kaya iba yung nagagawa po ng pananalangin. At itong lesson na ito ay natutunan ng mga alagad. Kaya sa Acts chapter 12 verse 5, nung nakulong si Peter, pinanalangin nila. Sabi diyan, the church was earnestly praying to God for him. Kaya ang nangyari kay Peter, nakalaya siya.
sa kulungan. Kita niyo pong nagagawa ng prayer. Ako mas gugustuhin ko na po manalangin everyday kaysa datnan tayo ng pagsubok na hindi tayo handa. Pangalawa po, yung obedience. Ano po, napakaganda po ng itinuturo ng Biblia patungkol dyan. Preventive din po ang obedience. Kung naalala nyo, sabi sa Matthew chapter 7, verse 24, "Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock." Pag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, sa kanyang mga salita, ang tibay ng buhay mo. Para kang isang bahay na naitayo sa ibabaw ng bato. Ganon kakatatag, kapatid. Darating ang bagyo, problema ng buhay, pero mananatili kang nakatayo. Si Lord ang nagsabi niya na, hindi si pastor. At sa Isaiah 54 verse 13, ang sabi, "All your sons will be taught by the Lord." Kailangan magpaturo tayo kay Lord. "And great will be your peace." Magiging payapa ang iyong buhay kung ikaw ay magpapaturo sa Panginoon. At ang sabi, "In righteousness you will be established." Sabi sa verse 14. At ang sabi, magiging ligtas ka sa mga mananakop, wala kang katatakutan. "No weapon that is formed against you shall prosper." Yun po sinasabi ng verse 17. Kaya ang pangako ng Panginoon, di ba, sa Matthew 11 verse 29, "Take my yoke and learn from me, and you will find rest for your souls." Kaya para sa akin, napakaganda nito sinasabi ng Biblia. Maganda yung preventive tayo kasi alam na natin na prayer works. Kaya tayong proteksyonan ng Panginoon sa bawat araw kung tayo po'y nananalangin. Ngayon, mahalaga din na dapat mindful tayo sa paglakad natin sa Panginoon. We must be mindful of our walk with God kasi pansinin nyo, if we are obedient, nananatili po tayo sa sentro ng kalooban ng Panginoon. And the evil one cannot touch us. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.